So niata sa season nga kung unsay gibuhat ni God atong 2021, dublihon ni God karong panahon na. So we are believing nga kung atong 2021 dunay acceleration nga nahitabo, karong 2022 double nga acceleration ang mahitabo. Sa imong kaugalingon, sa imong pagpangalagad, ikaduha, sa imong pamilya, ikatulo, sa imuhang ministry. So muna ang mga area nga atong gituuhan nga lihokon sa Ginoo. Doble nga paglihok sa Ginoo. Ha? Kisay na adri nagpray ka nga iangat sa Ginoo ang imong kinabuhi. Ganahan kay tana. Kaya nga itong una-una, diri na gyud ko makasakyanan ani, diri na gyud mahimong akong dream house. Well, possible. Posible na siya. Kay sa Ginoo wala may imposible. Amen. Ha? Diri na gyud siguro ko ma-promote ani pagiha. So kana siya mga simple na kayo niya, dili gyud mataha ang Ginoo muhatag ana kung ang atong kinabuhi nakalipay sa iya. No? Muna nga, if there is one thing that we need to reach out, no? Makabot na to sa atong kinabuhi, kanang unsaon na to pagpahimuot ang Ginoo sa atong kinabuhi. Kay kung ang Dios mahimuot, labaw pa na siya sa atong ginikanan. Di na ta mangayo, iyan na tang tagaan. No? Kung ang atong ginikanan makahimo gani ana nga tagaan ta bisig di ta nangayo, unsa pa ka si God nga mas buutan. Ha? So di na imposible. Pero ginatanaw sa Ginoo magud ang kinatibuk-an nga kahimuan sumala sa iyang plano para sa tibuok kalibutan. And that is the salvation of the people in the whole world. No? So ato nang isgutan as we go along. Let us pray. Dear God, salamat kayo kay bisan sa among pag-review karong hapon, sa imong tawag sa among kinabuhi, padayon nimong labason Ginoo ang pananaon sa among matag usa ka kinabuhi aron dili mi mawala sa among rumbo, sa among purpose, sa among calling ug sa tanan nga importanteng butang nga doon na gayoy kalabot sa imong dakong plano sa among matag usa ka kinabuhi. Musa salamat Ginoo nga mamuhat kay na very special way bisan karong hapon sa matag usa. Among ginapray Lord bisan katungwa makaanhi dinhi nga imo pud silang hikapon tandugon kung asa man sila karon nga maka-attend sila sa sunod nga mga sessions. So dear Lord, we just lift up our hearts to you this afternoon. Salamat. Ikaw magapanalangin as we go along with our review sa vision o sa simbalay ngayon mong gitisok sa among matag sa kakasing-kasing. Kining tanan among ginampo sa ngalan ni Kristo Jesus nga among Ginoo. Tanan mo singgit og amen. Amen. So, unsa ingon sa Bible? Proverbs 29 verse 18 sa King James version. King James kay diha na to gikuha ang ato ang translation nga gamiton. Ingon niya, Proverbs 29 verse 18, ingon siya, where there is no vision, the people perish. But he that keepeth the law, happy is he. So unsa ang mahitabo nga ang tao mahimo siyang malipayon kung iyang gitipigan, gibuhat ang kasuguan sa Dios. Ha? So unsa ang kasuguan? So, gisgutan niya sa first part sa sentence, ingon siya, kung where there is no vision, kung walay pananaon, malaglag siya. Pero siya nga nagbuhat sa kasuguan sa Ginoo, magmalipayon sa iyang kinabuhi. Kasi na din, gusto ka magmalipayon. Yan. Ang pagbuhat sa kasuguan sa Ginoo mo ay susi. No? So, ang word perish nga nasulat dinhi does not mean you will die and go to hell. Dili namang buti pasabot. Sa Greek word, ang word nga perish is para. Para. Ang meaning ana, zero. Ang laing meaning ana, barren. Ang laing meaning ana, naked.
Ang laing meaning ana is going backwards. Mo na ang meaning sa para. So buti pa sabot, sa din nagingon ng Bible, if people do not have the vision, they're going to perish, meaning they will go backward, or they will become naked, or they will become zero or barren. Yang mo niyang hulagway sa mga churches karon ug mga Kristohanon nga walay pananaon. Kabantay ba mo? Dili ko magsugo nga mamantay mo. Pero kung nakaalinggat mo, naay mga churches nga dugay na kaayo, pero wala ga-grow. Unsang rason? Nganong zero gihapon? Ang uban gani, imbis mo daghan, ni gamay. Kay nahurot-hurot na magkamatay. Ano bitaw? So ni atras hinua. Nagkadugay, nagkagamay, nagka-atras ang pag-alagad sa Ginoo. For what reason? No vision. Walay pananaon. Mao gina siyang pinakarason. So dili sila ingon nga malaglag sila paingon sa impierno o tingali mo resulta po ingon niya na kung magpadayon nga wala sila pananaon. Pero ang pulo nga peris, it means nga they are barren. No? Wala sila gasanay, wala gadaghan. Kay lagi walay pananaon. Sa mo nang kalugan dinhi. Mo nang karong hapon, we will learn together the importance of having a vision. We need to understand that we as people of God, it's not enough to become Christians. We need to have a vision. It's not enough to be part of this church. As a church, we need to have the vision. Because kung doon na may usasa worse, kung doon na may usasa kanang dili nindot ka kahimtang sa usa ka Kristiyano, kanang wala siya pananaon. Kay pag ang usa ka katao walay pananaon, bisan Kristiyano siya, dili mo abante ang iyang kinabuhi. Mabitaw bisan sa atong kaugalingon, kinahanglan natin pananaon. Kanang atong ginahulag ba? Unsa ko 5 ka tuig gikan karon. Ano bitaw? Kung estudyante ka, dapat na kay pananaon. Unsa ko human ko makakuha sa akong kurso. Unsang mahitabo na ako 5 ka tuig gikan karon. Unsay mahitabo sa akong negosyo. Kinahanglan natin pananaon. No? Ginalantaw nato ang moabutay nga posible himungon sa Ginoo sa atong kinabuhi. Mabitaw nga ang tao nga walay pananaon, musugot na siya nga musilang adlaw, musawop na lang pod nga walay nahitabo siya kinabuhi. Na ba kay nakita ang mga tao ana nga sigilag pa ng piling dito sa tubaan? Unya musawop, musikat ang adlaw, musawop na lang, walay nahitabo siya kinabuhi. Wala gani siya nangandoy kung unsay mahitabo sa mga anak. Wala gani siya nagunahuna unsay kaunon siyang mga anak. Ang iyala makainom lang siya tuba. My God, kasayang sa kinabuhi. Nganong inana siya? Wala siya pananaon. Di ba? So unsay atong pananaon? Sa atong kaugalingon. Unsay atong pananaon para sa atong pamilya? Unsay atong pananaon para sa ato ang pag-alagad sa Ginoo? Kinahanglan naa siya. No? Kay kung wala tay pananaon, sa mata sa ubang Kristiyano, dili nagaabanti ang pagpangalagad sa Ginoo. And I believe, dili na siya kabubuton sa Ginoo. Nga niya ta, iyang gitawag o gipili nga may imong kabahin sa iyang pamilya, unya wala tay pananaon. That's why, if there is one thing that is very important for us Christians to have, is the vision. Amen. Amen. Why? Because it's hard to go backwards. Ambot kung naiusa nato din di ganahan nga muatras pirmi ang imong kinabuhi, magkadugay, nagkalaos. Abot og wa gyud siguro gusto anak. Pero inaanang mahitabo sa usa ka tawo nga walay pananaon. Muna tungod kay di nato gusto nga imbis batanon pa ta mulaos na ta, gusto nato nga moabante ato kinabuhi. And that will happen if we have the vision. Amen. Hallelujah. Ikaduhang rason nga nung kinahanglan ay pananaon, because it's hard to be blind in the kingdom of God. Kita, mga anak sa Ginoo, lisod kaayo kung
Kung wa tay pananahon, kung wa tay makita, wala tay ginalantaw bitaw. Kung butata, isip anak sa Ginoo, lisod kayo. Why? Because we cannot see what God wants us to see. Oh, mo bitaw daghang Kristohanon nganong wala gabanting ilang kinabuhi kay dili nila makita unsa ang gusto sa Ginoo nga dapat ilang makita. Hallelujah. That's why someone said, the greatest destruction is not death, but living without a vision. Muna ingon sa ka-writer. Isang, ang dako kayo nga kaalautan sa usa ka tawo, dili tong kamatayon, kundi dili ka tong buhi nga walay pananahon. Kayang buhi nga walay pananahon, gaatras ang dagan sa iyang kinabuhi. Wala gabanti. Ang uban gaungot. Kabantay ba ka? Naluya ang battery, nagisgot ang vision. Hallelujah. That's why, atong masabtan, karong hapon, nga importante gyud kaayo ang pananaon sa kinabuhi. Para dili ta mo atras, dili ta mo ungot sa atong kinabuhi, kinahanglan naate pananaon. Makita na to unsa ang gusto sa Ginoo nga atong makita para mag-abante ang atong kinabuhi. Kay usa sa, kabalo mo, usa sa pinakaguol kaayo nga posible mahitabo sa kinabuhi sa tao, kanang wala ta nag-aabante. Kanang wala taga-improve. Kanang wala taga-grow. Mo nay guol kaayo nga mahitabo sa katawo kay una, makita na to ang uban gaabante. Ang uban lami na kay sakay-sakay nila sa ilang sakyanan. Bugnaw unya sinaw pa. Nya ikaw galakaw-lakaw lang gyapon. Yung kanang mga tawhan na simple raman na sila, pari-pariha raman mi ana, pero nganong gaabante lang kinabuhi ako wa. Kabantay mo? Classmate man miya na sa una, kana siya tigkopya ra guna sa kuha. Pero karon dato na kayo. Ano ito? Kana sa una kani mga bata, mga badlungon kay ni sa among eskwelahan. Sige lang ni panisan sa among teacher. Pero karon, tagiya na magdako kayong tindahan. Unya ako niya, trabahante lang gyapon. Ana bitaw? Nabantay ba mo? Pag ang atong kinabuhi wala nagaabanti, usa na sa pinakaguol kaayo nga sitwasyon sa kinabuhi. Kay makita na tong uban nga gaabanti, masakitan ta. Una na tong awayon, kung inanang mahitabo, gaabanti sila kitawa. Una na tong awayon na tong sarili. Mingon na ta, grade 1, section 11, manggod ko. Hinay akong pick up ba? Hinugay ko kasabot bitaw. Ano bitaw? So ang atong kaugalingon, atong tamayon. Kay tanaw na to, wala matag-abanti, sila ga-abanti na. Bibo na kay sila. Kita minga o gihapon. So una na tong awayon, na tong sarili. Bulok manggod ko. Kay sa una, malipay na kung maka 75. Kay kasagaran 74. Ana bitaw, ato lang daog-daogo na tong kaugalingon. Pagtanaw na to, wala ta nag-abanti. Unya, ikaduha nga level ana, masuko na ta magtanaw sa ilaha kay nakauna na sila kita na ulahi. Bantay mo kanang ana, lami na makay nagkahimtang, murag tingali gikurakot na nila muna nakapalit sila ginana. So masuko na ta sa ilaha, magsugod na tag balay-balay og ideya, mahimo na tag scientist mag-imbento tag una-una, unya atong ipahid sa ilaha. Ngay inaana sila pero kita rin naguna-una di ay. Nganong inaana siya kay gasuko ta sa ilaha kay sila gauswag kitawa. Sila walay utang, kita naputos og utang. Di ba sakit na siya? Unya, ang worst gyud ana, masuko ka sa imong kaugalingon, masuko ka sa uban, kaya nag-abanti sila, ang worst ana, kasukan nimo ang Ginoo. Ngayon ka, unsa makalod, unfair makalod. Nganong sila raman ni uswag, ako niya, kung ano gipasagdan ko nimo, wa ka kita.
Ano, kasabaan na niyong Ginoo. Mo na siyang madugay, mahitabo. Kung dili gabanti ang atong kinabuhi. Amen? Muna nga kinahanglan kay natay pananaon. Kaya ang pananaon, muna siya, mura na siya magnet nga musuyop nato sa gisaad sa Ginoo nga kaugmaon. Ang Ginoo nagsaad og kauswagan sa matag usa nato. Ang Ginoo nagsaad og kalampusan sa matag usa nato. Ang Ginoo nagsaad og kalipay sa matag usa kanato. Pero kung wala tay pananaon diha, kung di nato na siya makita, dili nato makabot sa atong kinabuhi. Pero kung natay pananaon, ang pananaon mo'y musuyop ka nato, padulong ngadto sa mga dagkong saad sa Ginoo. Mabitaw kung doon natin pananaon, ang mahitabo, doble ang pagbulhot sa atong kinabuhi. Mao na atong itawag double acceleration. Amen? So, without vision, any teaching you heard cannot help you. Pag walay pananaw ng usa ka tawo, bisag unsang madungog niyang wali, dili niya mapuslan. Masayang lang. Mulapos naman na siyang dalunggan. Muna nga, kining Kristo na, 20 na katuig niya bagpaminaw wali, kada Domingo, napay Merkulis, napay Sabado. Sige nagpaminaw wali, 20 katuig na. Pero tanawa yung kinabuhi, wala gabante. Nakabantay mo ginana? Nga naman, walay pananaon. Pag ang tao walay pananaon, bisag unsa ka gwapo sa mensahe ngayang madungog, dili kini mo epekto sa iyang kinabuhi. Muna siyang kahimtang. That's why we have this review this afternoon concerning the vision for us to see how Jesus did it. Kaya kini mo kung nga vision, nagsugod ni siya sa Genesis chapter 1. Natanawan ako ng verse 27. Kung siya giingon diha. God created human beings on our image and like in the image of God, He created them, male and female, He created them. Next verse. And then God blessed them and said, be fruitful and multiply. Atong isinggit na siya nga sentence, be fruitful and multiply. 1, 2, 3, go. Be fruitful and multiply. Sa sinugdanan pa sa pagbuhat sa ginugtao, naanadaan sa panlantaw sa Ginoo nga kining tao magbabungahon siya, mutaghan siya, musanay siya. So God blessed them and said, be fruitful and multiply, fill the earth, go burn it, go burn, reign over. Unsa pay laing gibutang diha? Ang word go burn and reign over meaning lead. Leadership na siya. So naanadaan sa heart ni God, sa diyang naghuna-huna pa lang siya magbuhat og tao, ang disenyo sa tao nga gusto niyang buhaton, leader, nga musanay og mamunga og daghan. Unya wa man na masabti sa daghang katawhan na puli-puli na lang ang mga generation after generation. Gikan kang Noah, kang Abraham, kang Moses, wala man na masabti kay sa mga tao sa karaan. Ngang plano ni God, musanay ang iyang katawhan, mag-multiply, mahimong fruitful. Kanyang interpretation pagod sa uban, mga anak og daghan, kay mo na ingon, multiply. Muna sa karaan, ang mga tao sa una, padaghanay anak. Kay mo man na interpretation. Ang pangutan na tama man na. Unsa ang gusto sa Ginoo mo sanay? Ang liwat sa Dios dili atong liwat. Ang iyang liwat ang gusto niya mo sanay. Unya ka man sabti sa mga tao. So gipadala sa Dios mismo ang iyang bugtong anak nga si Jesucristo para ipakita sa ato unsa ang giingon ani nga scripture, be fruitful and multiply. So when Jesus came, what He did, He assembled His 12 disciples. I-assemble niyang 12 disciples.
para ang 12 niya ka-disciple mutabang sa pagkabig sa katawhan. So, kinahanglan manaog ang anak sa Dios para iyang ipakita kanato unsang buti pasabot aning bersikulo ha. Para makita nato in anyon pagtrabaho para magmabungahon ta unya mo sanay ta. Di ba? So mo tayo, Jesus, come, follow me. I will make you fishers of men. Because in the very heart of God, in the very heart of Jesus, is the salvation of all the people in the world. Mo nang naasa, kasing-kasing ni Jesus. Matthew chapter 9, ato basahon kadali. Paspas lang ni. Matthew chapter 9, verse 35. Jesus went through all the towns and villages, teaching in their synagogues, preaching the good news of the kingdom, and healing every diseases and sickness. Verse 36, when he saw the crowd, sadyang makakita si Jesus og bulog sa mga katawhan, he had compassion on them because they were harassed and helpless like sheep without shepherd. Mao nang makita sa Ginoo. Maluoy gyud siya magtanaw sa mga tao, iya makita. Kay sama sila sa karniro nga way magbalantay. Di man na kay nato matugkad kung wala ta gabuhi og karniro kay di man ta kay gabuhi karniro dinhi. Pero ang karniro di ay lahi na siya nga klase nga mananap. Ikumpara sa kanding, although mura sa kanding og naong, pero ang karniro di ay kanang ilang balahibo bitaw, mubaga na siya. Oh, muna ka kanang klase nga mananap, kinahanglan naa siya shepherd. Kaya ang shepherd, mo'y mag-atiman sa iya ha. Unyang ang buhaton sa shepherd, tungkol kay mubaga ang balahibo, ginaputol na siya. Ginatrim, ginapulungan. Ang balahibo kay may tabo di ay, pagbaga kay balahibo ang karniro, unya manggawas man na sila sa field, magsibsibog sagbot. Pagmulan, unya hilig man na sila magligid-ligid sa yuta, mopilit ang lapok sa ilang balahibo. Pagpilit sa lapok, mukuyapot sa ilang laos, mabugat ang ilang lakaw. Mabugat ilang lakaw. Muna maghatag nilag sakit. Mao nang ginatrim siya. Ginaatiman siya, ginapangga siya, ginaamuma kining karniro. Kay para musanay siya, mudaghan siya. Unya inana pagulagway ni Jesus sa mga tao. Kaluoy ni mga tawhana, mura ni guway magbalantay kay ang kahimtang magud natong mga tao, pag wala tay magbalantay, magpatuyang raman ta sa atong gusto. Anang nahitabo. Mao na nga ingon ang verse 37, ingon si Jesus, ingon siya sa mga disciple, ingon siya, look, ingon siya, the harvest is plentiful, but the workers are few. The harvest is plentiful. He's talking about the people. Ang harbisonon, perting daghana. Gamay ra ang trabaho. Gamay ra ang gaani. Mao na nga, dinhi makita nimo, sa naningaw si Jesus, when he look upon people, ang pananawon sa Ginoo nga hatod sa iyang kaluoy ngadto sa mga tao. Ngaunta, kining mga tawhana makabaton sa kasiguruan sa kinabuhi, kaluwasan. Mao na nga, ingon siya sa iyang mga disciple, tanawan ninyo, baga kayong anihonon, gamay ra ang tig-ani. So what Jesus want his disciples to see is to have the vision of the harvest. Kay harvest maingon siya, ang harvest, harbisonon, daghan kaayo. Niya gamay ra ang mag-harvest. So gusto ni Jesus nga ma-open ang pananaw sa mga disipulo nga makafocus sila sa harvest. Ana. So ang vision di ay is all about the harvest of souls. Mao day ni siya. Ang pananawon di ay nagisgot ni sa pagkabig o pag-ani sa kalag, no? Mao niyang makalipay sa Ginoo. 1 Timothy chapter 2, tanawang verse 3. Ingon na scripture, this is good and pleases God, our Savior. Unsa ang maayo nga makalipay sa atong Dios? Ingon niya,
who wants all people to be saved. Unsa ingon niya? Who wants everyone. Unsa man nga translation? NLT? Unsa man niya ko? NIV? All people. Unsa sa NIV tanan daw all people? Kalimot ko kung saan translation mo gamit ani. All men. All men. Men, people na siya, including women. Kaya ang bae, part man na siya sa laki. Asa mo ko nakuha ning all people nga translation? Kasi makalimot ko butang sa akong ginabasa ba nga translation. Anyway, makita na to diha nga makalipay dahil sa Dios nga mo yato manluluwas nga maluwas ang tanang katawhan. When we say all men, all people, it is about 7 billion people all over the world nga kinahanglan maluwas. My God, 7 billion people. Kay kalipay sa Ginoo kung sila mga luwas. Nya daghang churches karon sige lang pakpak sulod simbahan, gasaba-saba lang og daig sa Ginoo. Unya wagyoy kalag nga nadala bisan usa 30 ka tuig na. So wala sila kabasaan nga scripture nga makalipay din sa Ginoo dili nang pakpak nato. Kundi ang kalag nga atong madala sa tilan sa Dios. Amen. Now many Christians galingaw ra sila daig sa Ginoo sulod sa simbahan. Pero wala sila panlantaw nga makabig ang mga katawhan. Ga-enjoy sila sa kaluwasan nga ilang nadawatan, pero gitipigan nila, wala nila gisugid sa uban. Ngang tinguha sa Ginoo, ang tanan makaambit sa maong kaluwasan. Kaya ang heart ni God na record sa John 3 verse 16, for God so loved the world. Kung sa man ang world diha, all the people. Amen. Gusto ni God, maluwas ang tanan. Hallelujah. Ang pangutana, ang kaluwasan ba sa uban, importante para sa imo ha? Tako na nga pangutana. Ang kaluwasan sa uban, importante ba sa imo ha? Daghang Kristiyano, wala sila'y interes nga masultihan ng uban, kalabot sa libre nga kaluwasan. Monang wala sila galakaw, wala sila gakabig o kalag. Kaya dili sila interesado sa kaluwasan sa uban. Ang 7 billion nga mga tao nga gusto ni Jesus maluwas, it includes our family. It includes our relatives. It includes people that are close in our hearts. Ang 7 billion nga mga tao gusto sa Ginoo maluwas, apila tong pamilya na. Apila tong paryente. Apil sila. Apila tong mga kaila, mga higala, partner sa business, partner sa atong job, part sa atong company. Every person nga gi-connect ni God sa imong life, apil sila sa imong accountability nga masultihan sa mensahe sa kaluwasan aron sila usab makaambit sa libreng kaluwasan nga gihatag ni Kristo sa dihang siya namatay didto sa krus. Nakuha nato? Muna kung imong tanawon pag-ayo ang pananaon sa Ginoo, kung imong gusto susyon pag-ayo ang kasing-kasing ni Jesus, gusto gyud siya nga di lang ikaw ang maluwas kundi ang tanan makabaton sa kaluwasan. Klaro ba na sa ato? Concerning other salvation, there must be change of mindset in order for us to do it. Kinahanglan mausab atong panlantaw kalabot sa kaluwasan sa uban. Ngano? Kay kitang mga Kristiyano, although diri sa atong church, naka-transition na ta, nakakambyada na ta ba, nakasigunda na ta, nakatersira. Nibali na ang atong panlantaw kalabutan. But there are many people today, even Christians today, ang ilang mindset, mahitungod sa pag-alagad sa Ginoo, kanang muan nilang sa simbahan. Maminag wali. Mamili para ba o kinsay mo wali? Ang pangutana, pag humanog wali,
Uli na. Pangutana. Inigsunod balik kung nahinumduman ba niyang wali? Wala. Wala. Ngano? Wala man siya pananahon. Bisan nun sa kagwapo sa wali yang madunggan, di man siya kay baluon sa buhaton sa wali yang nasabtan. So yan ang kalimtan. Pero kung ano sa katao, doon ay pananahon, nakasabot siya sa kasing-kasing ni Jesus, na kinalang maluwas ang uban. Ang wali nga yang madawatan, di niya tipigan, isabwag niya sa uban. Kaya nasa pananahon, kaya nakasabot kini nga Kristyano, nga ang Ginoo gusto nga daghan pang tao makabaton sa kaluwasan. That's why diri sa church, we never sleep. Ay, sorry, matulog bitaw tao eh. Ang akong buti pasabot, we are so excited sa pagbuhat sa sugo sa Ginoo, sa pananahon. Kaya lang, kinahanglan mausab ang atong mindset. Kaya ang problema sa daghang Christian karon, nganong wala magapangabig og kalag. Kaya lagi ang ilang una-una, ang pagpangalagad sa Ginoo kanamuan hilag simbahan. No. Sorry kayo, pero balik-balikon kung yun di pa kayo. Ang pag-anig simbahan, ang pag-ani diri sa building, apil tag simba, madomingo, dili na siya pagpangalagad sa Ginoo. Dili. Oh. Ang pag-anhi nato, kita ang ginaalagaran sa Ginoo. Tanaw, galing kudra mo. Nya ginatudloan mo. Kamo ang ginaalagaran. Every time we gather together, unya galiw kang Espiritu Santo, kita ang ginaalagaran. When we pray to God, unya ang Ginoo gatanaw maluoy sa atuwa, tubagon niya atong panginahanglan, kita ang gialagaran. Kung kaisa ta sa kamot sa pagdaig, gikan sa putli nga kasing-kasing, gina-bless ta ni God, dugang grasya ug pabor, kita ang ginaalagaran. When we come together, kita ang ginaalagad sa Ginoo. Ang pangutana, kanus aman ta Pastor Ding makapangalagad sa Ginoo. When you and I begin to do what the Lord commanded us to do, and that is to win the lost and make them disciples. Oh. So makaingon lang ka nga nakasugod na kag-alagad sa Ginoo. Kung gaapil ka sa pagkabig sa mga kalag nga gusto sa Ginoo, makabaton sa kaluwasan. Amen. Dungog na gyud mi ana pastor ba, pero bugat gyapon ang emphasis, no? Yes. Because this is the heart of God. The vision is not about strategy. It's about the heart of Jesus who loves all men to be saved. Oh. Yan ay mga churches, sige lagpakpak, sige kantag alive-alive. Yan 30 sila kabuk, 30 katuig na. Imagine na. Wala sila yung heart sa kaluwasan sa uban. Ngano? Wala siya pananahon. Yan mo na ang luoy kayo. Kay dili makaabante ang atong kinabuhi kung wala tayo pananahon. Nakuha na to? So the old mindset is just to come to church and sit down and listen and then go home doing nothing. This is a very sad reality for many Christians who believe that they were saved sitting comfortably inside the church building with all the hope that one day he will enter into heaven. And yet, they do not care about the lost. Muna siya ang sad nga reality. Ang mga Christian, kasi balik-balik sa simbahan mo, Domingo, galingkod, mangita pag-asa repit ang aircon dapit, kay magpaprisko. Mamili pag-asa repit, hayahay. O, balik-balik sa church kada Domingo. O, unya, nangandoy ra ba matug langit, pero wala gyoy tinguha nga mga big. O, pangutanan ako, makasod ka na siya sa langit? Natapulan man siya sa sugo sa Ginoo? I don't think so. Doon na example. Si Jesus nag-ingon sa John 15. Ingon siya, I am the vine, you are the branches. Every branch in me that bears fruit, God will prune him. I-prune siya. Kaya ang purpose ni God, so that He will bear much fruit. But any branch on me that does not bear fruit, God will cut them off and throw them to be burned.
threw them away to be burned. Kana, sambingay siya, pero murag direkta nga istorya na. Si Jesus mismo nagingon. Ingon siya, ako ang punuan, kamo akong sanga. Kamo tigbit-bit sa akong bunga. Kay di man gyud kita ang gapamunga. It is the Holy Spirit working in us that bears fruit. So ingon si Jesus, kamong mga sanga, carrier lang mo. Tigpasan na mo sa bunga. Unang ginapulungan niya ang sanga para mamunga pa, para makabit-bit pa og daghang bunga. Oh, kayang tinguha sa Ginoo, mamunga gitag daghan. Dili usa lang, dili duha lang. Much ang ingon sa Bible, much fruit. Oh. So gusto sa Ginoo mamunga tag daghan. Unya tanawa ang di mamunga, putlo niya dauban. Isalibay niya dauban. And I believe it's a picture of judgment. Ang sanga bito nga di mamunga, putlon siya, isalibay niya dauban. It's a picture of judgment. Usa makaingon ko bahala Lord no. Dako di ay kalabot ang atong pagpamunga sa paghukom sa Ginoo. Pag ang tao di ay walay mabitbit nga bunga, putlon siya. Isalibay niyo dauban siya. Ya kabalo mata ang daob gisgutan sa Bible, impierno. Dito man dauban. Dito man ipakanaog sa Ginoo ang iyang silot. So, kung imo tanaw pag-ayo, ang atong pagkamabungahon di ay dako kayo kalabot para sa atong kahayahay inigabot sa panahon. Apan ang dili pagkamabungahon sa atong kinabuhi, mo'y mahimong makahadlok nga kahimtang sa kinabuhi. Kaya gihalin tulad man ta ni Jesus sa sanga. Di ba? Ikaw sanga ka. Pag mamunga ka, pulungan ka, kurtihan. Kaya ang purpose, mamunga pagdaghan. Pero kung di ka mamunga, putlon o niya dauban. Di ba hayag kayo na siyang istorya? Ha? Nga pag kita di ay, walay pagtagad sa kaluwasan sa uban, walay bunga makita ang Ginoo sa atong kinabuhi. Ang bunga mo ang mga kalag nga atong ma-harvest. So, putlon siya. Manayong sa Bible. Kaya, if there is one thing that we people of God needs really to understand deep inside our heart, nga kung kita di ay nagtinguha nga ma-enjoy nato ang pagkamaayo sa Ginoo, hangtod unya sa kahangturan, kinahanglan kabalutaon sa itong buhaton kalabot sa mga tinguha sa Dios, kalabot sa kaluwasan, sa daghan pang mga katawhan. That's why, concerning God's desire for salvation of all people, we need to have a new mindset about this. To be willing to participate with the move of God to win the lost and make them disciples of the Lord Jesus Christ. Because when we do it, it is then that we serve the Lord our God. Amen. Muna nga, diri sa church, ginalubag sa Ginoo ang atong mindset. Dili ta makontinto nga moanhi lang sa gathering every Sunday. Yes, we gather together, but we scatter. Mao na ang nasa atuang direction gihatag ni Lord sa atua. We gather together, but we scatter. Dito sa mga simbalay. We gather together for one instruction, but we scatter together to all directions, bringing what we have received from God during our gathering and telling the people that God loves them so much as well. Amen? Mao na ang bagong mindset. Ang bagong mindset, kita nga Kristiyano, participator ta sa move sa Ginoo. Dili ta spectator. Huh? Duha ka klase ang Christian. Karon, dunay Christian ang tawag sa ilaha, spectator. Unsa nang spectator nga Christian? Kana bang katanaw lang sa gibuhat sa uban?
Katanaw lang siya. Nagsimbalay mo? Oo. Okay, praise the Lord. Glory to God. Siya, wala. Katanaw lang siya. Tanaw lang siya sa gibuhat sa uban. Ang tawag siya spectator. Nganong spectator ang tawag sa iya? Ang master niya is just to see but never help the ministry. Spectator lang. Fans lang sa lain nga word. Ang fans, mapakpak na siya, maki-enjoy lang na siya pag makasyat ang team nga gusto niya. Maki-rejoice lang na siya kung tanaw niya victorious ang team nga gusto niya. Spectator siya. Pero ang participator is different. They are the kind of people na di lang sila gatanaw sa trabaho, gatabang sila sa trabaho. Amen. And that's what God wants us to be. To be a participator of what God is doing in these last days. Kung ato lang yung paminawon pag-ayo ang lihok sa Ginoo, God is always in the business of saving people. Yang ang ako bitaw kanang maka-amaze ako Karon ba sa atong panahon, kada adlaw na ay ginaluwas ang Ginoo. Halos nibalik bitaw tong istorya sa Book of Acts, chapter 2. Gagagather sila from house to house. Ang mga disciples sa una. And the Lord added to their church souls every day. Kada adlaw na ginaluwas ang Ginoo. Gibalik na nga wave sa Ginoo karon. Sa atong panahon. Kada adlaw tungod kay naay simbalay kada adlaw, naagyo ginaluwas ang Ginoo. Pinaagi sa mga simbalay. Ngagakatag sa tanang suok aning Mindanao. Kay diri pa man tangtod karon. Moabot ang adlaw, mulapas na ta sa island sa Mindanao. Kinsay nasayod, uban nato diri maabot og Canada, maabot og Singapore, maabot og Thailand. Kinsay nasayod, pila ka nato din ni, moabot og Australia. Hallelujah. Wala may ningon, ako na pastor, ako na. Walay gusto dito. Who knows? Kung kita mag-participate sa trabaho sa Ginoo. That's why if there is a need that we need to be as people of God is to become a participator of what the Lord is about to do. God is saving lives of people. Si Binihin one time, si Binihin ba, kailan mo Binihin? One time nagwali siya, part sa iyang wali, is beginning to prophesy. Nagsugod siya og kanang sulti o kanang panagda ba. Unya, ang iyang giingon, that Philippines, there is a coming great revival in the Philippines. Nanibawt akong balahibo, pagkadungog na ako. There is a coming great revival in the Philippines. Nga daghan daw mga kalag muduol sa Ginoo sa Philippines. Philippines yun ang word. Nanibawt kong balay bunaminaw ko. Sigong tanaw sa kang Binihin. Tigulang na niyo pero nakakita siya nga doon ay mahitabo nga lihok sa Ginoo sa Pilipinas. Unya, in my heart, sigong bangutan na Ginoo, unsa mang pagihan na Lord. Nga doon na kay dako nga lihokon kalabot sa kaluwasan sa mga Pilipino, aning katapos sa mga adlaw. Akong ginatuuhan, nga kini nga lihok karon sa Ginoo, simbalay, maoy pwede buhaton sa Ginoo. Now, look, what will happen kung ang tanang balay gasimba sa Ginoo? What do you think will happen? Pag ang tanang balay gasimba sa Ginoo, bisag mag-lockdown diri. Muuyog gihapon ang nasod Pilipinas tungod sa gahom sa Ginoo. Hallelujah. Munay ko, yung ko, Lord, pakusgi pag yun mi Lord. Taori pag paljit ang among lubot. Paljit, bitawag na mo anang jet bitaw kay sa una mo ang eroplano na mo sa una. Sa badraman. Paggawas anang jet bitaw, ang among tawagan na paljit kay palma ang unang na jet.
Muna para kusog mi mudagan, ang among gigamit ba? Taurag paljit imong lubot para kusog ka mudagan. Amo na tawag na mo anang jet ba? Paljit kay palman. Nga binata to namo nga isyo sa unang panahon. Pero kana ang pwede buhaton sa Ginoo. Ipabulhot ta sa Ginoo pag-ayo para daghan pang mga balay makabot nato pinagi sa mensahe sa kaluwasan nagikan sa atong Ginoo. That's why if we and our church move from the old mindset, it needs a change. Amen. Kung itay mo katapad, inaon sa mga brad, kumbinsido na ka nga mga bigtag kalag? Amen? John chapter 4 verse 35. Si Jesus gyapon nagsulti niini. Ingon ni Jesus, verse 35, you know the saying, 4 months between planting and harvest. But I say, wake up and look around. The fields are already ripe for harvest. Verse 36, the harvesters are paid good wages. Kasi nagsulti ani si Jesus. Ang harvesters, bayaran niya insaktong sweldo. Oh, mao na nga, ayaw og pray og panalangin sa Ginoo, pangabig og kalag. Tanaw sa ingon niya, the harvesters are paid good wages. And the harvest and the fruit they harvest is people brought to eternal life. What a joy awaits both the planter and the harvester alike. Pag ikaw mangani og kalag, swelduhan ka mismo sa Ginoo. Nakasulay ba mo nga ang Ginoo gasweldo sa inyo? Many times I experience it. Pag si Lord magsweldo, alsagyod ang kilay nimo. Waan mo ka? Ha? Makaana agig ka? Ha? Makaana agig ka? Pag si Lord, supernatural man God. Oh. Muna karon, in my heart, I begin to realize nga ang promise ni God nga sweldo, good wages, konektado na sa pag-harvest. Unya ang harvest nga atong mahitabo, ang bunga nga atong i-harvest, unsa kani? Is people. Mao na pag ikaw wise ka nga Kristiyano, ayaw sige pray og blessing. Pag-harvest og mga tao, dala sa atong simbalay, padawata sa Ginoo, tudluig soynil, unya dayon, tudluig pre-encounter lessons para ipa-appeal nato sa encounter. Pag inana ang tutok nato sa atong pagpaningkamot, ga-harvest ta og mga tao, mga kalagdi na dala nato sa Ginoo para makabaton sila kinabuhing walay katapusan, swelduhan tag maayo sa Ginoo. Kasi gusto diri swelduhan sa Ginoo. Sweldo. Kasi gusto diri mag-harvest. Nakasabot na ito, no? Harvest na dahil sikreto. Harvest lang yun, brad. Ayaw pag-harvest og tinanom nga silingan sa imong silingan. Ayaw harvest sa saging nga tinanom sa imong silingan. Bad na bad. Ang harvest diri, kalag, tao nga itong dalhon diya sa eternal life. Amen? Pag kanaga ni mahitabo, pangandamdaan, brad, sultihan ta ka. Pag ikaw magdala og kalag sa Ginoo, kini akong isulti sa imo, mangandam ka anytime, kay makurat yun ka sa benepisyo nga ibuhian sa Ginoo para sa imo. Oh, naman na sa, diba, mabasa na to, basa na to tanan. Ready? Kanyang the harvesters, ready go. The harvesters, hunong sa, unsa kani ang wages? Good. Dili lang siya wages, good. So again, basa to. The harvester, ready go. The harvesters are paid good wages, and the fruit they harvest is people brought to eternal life. And a result,
what a joy awaits those who plant the seed. How? Unsa ano to pagplant sa seed? Unsa ang seed? Unsa ang seed? The seed, according to Matthew chapter 13, the seed is the word of God. When we plant, when we share the words to others, we are planting seeds to the heart of people. Are you following? So pag nagtanom ta og seeds dito, so planter ka. Kamong mga nagtudlo og pipsol, nagtudlo og is oil 1, is oil 2, kamo ang nagtanom. Ang uban nag-ani, pero pareha lang ang ganti. Pareha lang ang sweldo. Pareha ra. Basta apil ka. Ang di pareha dinhi, kung gatanaw ra ka. Sila ng harvest, ikaw gatanaw ra. Wa kay imo. Maglaway lang ka sa ilaha. Kayang saad sa Ginoong good wages, dili sa tanang Christians na. Wala sabingon nga, all Christians, I will give you all good wages. Dili ana pagkasulti. Kisa yung gisara taga good wages? Harvesters. Ay kisa na din unya ingnon ni mo yung kagalingon, mag-harvest na ko. Amen. Hallelujah. So what Jesus wanted for his disciples is to have the vision of harvest. That's why he said, wake up and look around. Hallelujah. That's why if we wake up and look around and have the vision of harvest, we please the heart of God. Amen. Mapalipay nato ang kasing-kasing sa Ginoo kung kita mang harvest. So the vision is all about bringing back God's original design for the church. Ang vision di ay is not only about the heart of Jesus wanting all the people in the world to be saved, but the vision is also about bringing back God's design for the church. Unsa di ay ang unang disenyo sa Ginoo sa una, kalabot sa simbahan? Ang design ni God sa simbahan nga mangabig og kalag ug himuong tinun-an. Now listen to this. We are not commanded by God to go to church. But we are commanded by the Lord to follow Jesus. Now think about that. Wala ta gisugo sa Ginoo para moanhig simbahan. Gisugo ta sa Ginoo magsunod kang Jesus Christ. Si Jesus Christ ang atong sundon. Ha? Now, tanawa sa Bible. Jesus calls his disciple to follow him. He said, follow me and I will make you fishers of men. So ang church nga gigipasayugdahan ni Jesus, dili siya sitting church, kundili moving church. Come, follow me. And Jesus is roaming around every day, from village to village, from town to town, preaching the gospel, healing the sick. Kada adlaw ginabuhat na niya. So ang church ni Jesus, kung atong imaginon, mabalik ta sa gospel, Matthew, Mark, Luke, John, ng mga sulat, makita na to that Jesus and the disciples are walking every day. Galakaw sila sa una. Kita karon gasakay, di pagyud mo adto. Sila gabaklay tagtulo ka adlaw para makaabot sa pikas balangay, para lang sultihan ang mga tao sa dakong gugma sa Ginoo. Gabaklay sila. Oh. So Jesus, ang gi-organize ni Jesus nga church is a moving church. Unya kita, sitting church. Muna karon, diri sa vision, gibalik ni God ang first niya nga purpose sa church, to win the lost and make them disciple. Muna siya ang atong ginatutukan karon. Amen. Kaya ang vision di ay is also about bringing back God's original plan and design for the church. And that is winning the lost and making them disciple. We believe
that we are called not only to win the lost, but to make them true disciples of the Lord. Tanawa ha, ang vision is about winning the lost and making them disciple. So it's not enough to win the lost. Kay daghan man usay mga Kristiyan, ako biya nagkabigan na siya pastor. Unya nga nung tuwa man dito speakas. Basta lang. Noon sa mga imong gikabig, wala pa nimo na comply ang vision kung igo ra ka kutob sa kabig. Ang imong nakabig para makumpleto ang vision, imo siyang i-disciple. So kung ikaw nagkabig o nag-disciple nimo siya, dili siya mapadpad sa hangin. Bisan asa siya maabot. Imo siyang ma-disciple. Pag may discipleship, imo siyang tabangan para mahulma siya, sumala sa tawag sa Ginoo sa iyang kinabuhi. Amen. Napabakoy ka istorya dire? That's why in the vision, after winning people to the Lord, we focus on discipleship because we believe it allows us to raise up a spirit-empowered leaders who become agent of change, who will influence schools, offices, businesses, government institutions, and eventually the whole nation of the Philippines and the nations around the world for the glory of our Lord. Hallelujah. That's why in the vision, every believer is required to submit the discipleship process in order to be equipped and be developed as leaders. Well, there is a vision. We really encourage everyone to submit ourselves into a training, a process, para mapuslanta sa gingharian sa Ginoo. Kaya ang Kristiyano nga dili maproseso, walay klaro. Maabot na lang 20 ka tuig, luuran lang yapon na. Ya kundi luuran, musang. Kung manay kinaraan nga tawag na, kung sige nang musang ka na bang manghilabot bitaw sa uban, sige istorya sa kinabuhi sa ubang tao. Musang nga tawag na. Pero na ibaguan na ron. Marites. Unsa nang marites? Unsay lites. Unang marites. Pero na pag itaas-taas, ana. Maricon. Confirm. Pag ana nga itong negosyo kanunay, kasuhan ta sa barangay ana. Ang kaso na, unsay kaso? Public disturbance. Kung doon na may atong isabwag sa uban, dili ang kinabuhi sa tao, ang gibuhat ni Kristo sa krus sa Kalbaryo. Amen. Hallelujah. This is what every leader should focus into, to develop true disciples. Because a true disciple is someone who is growing in Christ-likeness and also has the multiplying ministry, meaning knows also how to make disciple. Na, timanin siya. Ang tinuod nga disciple, doon na siya'y standard. Duha ang standard sa tinuod nga disciple. Number 1, growing in Christ-likeness. Kana bang galiwat siya kang Jesus? Christ-likeness. Ay kaduha, multiplying disciple. O siya pwede masabot, gina-disciple siya para makahimo siya disciple. So ang standard di ay sa tinuod nga Kristiyano, ang standard sa tinuod nga Kristiyano, gagrow siya pres kang Kristo. Dili ang gidugayon sa church. Napamino pa kayo ha? Daghang mga Christian, gauna-huna, nga kung dugay na ka sa church, mature ka na. Ay dili oy? Dili. Na yung mga tao nga dugay na ka sa church, mamalikas gihapon. Na pagyuranggo na suwat ay ngalan sa kartulina, gipapilit sa bongbong, men's president. So nasa ranggo, men's president. Pero
bikila. Balikason ka. Nya 20 ka tuig ng Kristiyan. Malikas gapon. Manapit to one time gipapre, kadungog baka atulan gipapre siya. Siya nga, ikaw pray brad sa pagkaon. Ako pastor? Kuratan siya kay gipapre siya pagkaon pa. Sige. Alala siya. Sige brad, ikaw pray brad. Ako gyud pastor mag-pray. O sige lagi brad, dugaya gyud. Mga una ta. Ikaw pray brad. Ako gyud pastor. Ako. Alala siya. Ginoo. Hilom na kay tanan kay sugod naman siya. Ginoo. Kay gahulat ang uban kung say sunod. Siya, Ginoo. Sabi ning jawaan ni. Ana yang gisulti? My God. Elder pa naman. Elder sa church. Pagkaon din sa kabalo mag-pray. Dugay na ka sa church, na-appeal pang demonyo sa iyong prayer. Murag katawan na siya, pero sorry kayo, nahimo ng katawan. Di lang kumutugan kinsa kay bad na. Basta-basta lang. Muna nga, dili garantiya ang gidugayon niyang balik-balik sa simbahan. Dili garantiya nga mag-grow na siya. Kaya tinuod nga Kristiyano, galiwat siya sa Ginoo, magkaliwat siya sa Ginoo. Ang gagro nga Kristiyano kamao mo pasaylo. Ang gagro nga Kristiyano kamao magpailob. Ang gagro nga Kristiyano kabalo makig-angay. Ang gagro nga Kristiyano dili tigpaburot sa iyang kaugalingon. Kasi sige lang ako. Nya ikaw unsa man ka? Dapat siya. Amen. Kana atong istorya. Siya, si Jesus Christ, maayo kayo, power kay siya, gibag-o ko sa gahom niya. Ana ang testimony. No? Ana siya. Una, ang tao nga gagrow in Christ likeness, gahamtong siya. May ilalim mo gahamtong siya. Kabisan mo, sulti pa lang siya, naiunod ang iyang pagpanulti. Puno sa pulong sa Ginoo. Unya niyang kasing-kasing, passionate, dedicated sa buluhaton sa Diyos. Pag makadungog siya na ibuluhaton, tuwa mag-unagid siya. Kay gagrow siya in Christ likeness. Mo nang standard. Ikaduhang standard, multiplying disciple. Kana bang siya magpa-disciple, aron maka-disciple siya. Ang rason nga nung daghang Kristiyano di kabalo mag-disciple, wala man siya ma-disciple. Nayuban, mutrayo og disciple sa uban. Pero kay wa lagi siya na disciple, dili siya kalahutay. Ang discipleship manggod is not only telling lessons to other people. Ang discipleship manggod is not preaching word of God to other people. It's not that. Dili lang inaana. Ang discipleship is not just preaching the word of God to others, but sharing our lives as well to others. Diha ang challenging kayo nga part sa discipleship. Kanang ang imong kinabuhi na i-share nimo sa ila. Imong kinabuhi. Kay pagwali, paminaw ha? Bisan kinsa makawali. Nagani pala hubog kayo, maipod mo sulti. Kamaupod, makiglalis pa. Pero pala hubog kayo, may muwali. Bisan kinsa kabalo mo, may muwali. Pero tanawang kinabuhi, hiwi. Mao nang kung makahimo man siya disciple, hiwi sad. Hiwi sad. Pero kung kita nagsubmitar sa discipleship, gasubmit ta sa atong leader. So ang atong leader gamiton ni God nga ma-disciple ta. Kaya ang process mo ko sa discipleship, sa Bible pa na pag-iranay ka na bitang iron sharpens iron as man sharpens one another. Kana dieng as we grow in the Lord, ginabagid-bagid itas Ginoo para musinaw tatanan. Di lang na ito may bawa ka ng bagid-bagid na to, makatabang na sa pagsinaw na to.
Pero kung muangal ta during sa process, ma-abort ang process. Nya wa tay ma-learn nga lesson, na-abort man, naputol ang process, so wa tay ma-learn nga lesson. Balik gyapon ta ang bagid-bagid. Muna na kang Christian, dugay na kay pila ka tuig sila bagid, ya lang gyapon siya gibagid. Wa man siya kapasar. Wala ga grow. Pero sa itong kinabuhi di ay, as disciples, ginagamit ni God ang atong mga leaders to help us. Pero kung dili ta gusto, malimitahan ang atong leaders sa paggamit sa Ginoo sa ilang kinabuhi. Ngayon nga diri, gina-emphasize nato nga kinanglan atong abliw nato kasing-kasing, isubmitar nato ang atong kinabuhi sa proseso. No? Natugutan nato nga atong leader gamiton sa Ginoo nga matabangan ta nga makasabot sa katuyuan sa Ginoo sa atong kinabuhi. Ngon ang discipleship. Nya in the process of discipleship, dili tanan madungog nato, ganahan nato. Nya diha ang testing. Paminaw, diha ang testing. Kaya usahay si God, tanawon gyud niya kung asa nadapit ang atong heart. Usahay, itugot ni God, magkamali ang leader. Para susiyon sa Ginoo, unsay reaksyon nimo. Ang tinuod nga disciple, mutabang sa leader, dili mo duot. Bisan pag ang leader masayop, iyang suportahan. Kaya di man siya huwis. Sayop man akong leader, Lord. Pastor, sayop man akong leader. Dili niya mo na problema, Brad. Problema na sa Ginoo. Pasag di si God, magkastigo sa iya. Kaya kung siya sayop, nakabalo ang ginawa na. Kabalo gani ka. Samot ng Ginoo nakakitaan na. Pasag di si God mag-deal sa iya. It's not your problem. It's not your job. Your calling is to obey your leader. Tama? Because when you obey your leader, bisag mali mong leader, pero ikaw ga-obey, i-bless ka ni God because of your obedience. Nya kabalo si God. Kung nasayop ng leader, pero ikaw ga-obey gihapon, pag unsay may tabo sa inahan, dili ikaw manubag, imong leader. Munang, ang imong submission mo, imong protection. Are you following? Dili maka-accountable. Kung unsay may tabo, ang imong leader accountable, siya madubag sa Ginoo para sa imo. Mabitaw nga kita giingno sa Bible, submit. Hebrews 13, tanong verse 7. Remember your leaders who taught you the word of God. Think of all the good that has come from their lives and follow the example of their faith. Remember your leaders. Hinumduman ba sila? Unsang paagi sa paghinumdum pastor sa atong mga leaders? Iyon niya, think of all the good that has come from their lives. Think of all the good. Ang problema sa daghan, they think the bad. That's why they cannot submit. Ang ilang makita, bad. Ang ilang ginahunaw na, bad akong leader, bad akong leader. Munang dugay kayo sa mga disciple. Kaya ilang makita, manggod ang bad. Now, kinsa nato walay bad. Tanan-tana. Natay gray area sa atong kinabuhi. Natay part sa atong kinabuhi ba? Nga negative siya, unya, kita ra ba ang di kakita? Ang atong silingan ang makakita. Bantay mo? Na-part sa itong kinabuhi ba nga, ang tawag sa uban nga psychologist, blind spot. Blind spot ang tawag ana niya. Ang blind spot, mga area ni sa itong kinabuhi, nga nahimo tingala na itong batasan, kinaiya, pero abi na to insakto. Abi na to insakto. Pero kung anong uban patanahon, mali siya. Mali siya. Muna nga, ang Bible nagtudlo, ay nung duman na to mga leader, unya atong tanahon na ang mga maayong butang, gikan sa ilang kinabuhi.
Pero kung nga itong mainumduman ng hiwi nga nabuhat nila silang kinabuhi, unya makalimtan na to ang tanang maayo na himo nila, sa gamay lang kaayo nga hiwi, di ang problema. Kaya sa atong kinabuhi, dili ang nahitabo sa ato. Ang atong kinabuhi, 10% ang nagakahitabo sa ato. 90% ang atong respond sa nahitabo sa ato. Mao na ang atong kinabuhi. Many people suffered problems and many emotional heartbreak is because of how they respond situations that God allow. Ang sa atong kinabuhi, 10% lang ang mga nahitabo. 90% ang atong reaksyon. Wala, pag mali ang reaksyon, pag dili mao itong ginatanaw, ang iyong Bible, think of all the good that has come out from their lives. Unya nga itong githink ang bad. So it's a wrong reaction. No wonder, ang tao dili ma-disciple. Kaya di man siya, ang iyang ginatanaw siyang leader, sayop raman. Brad, sis, can I tell you something? Ayaw tanaw sa sayop. Because you are not a judge. You are not God. Si God lang ang mutanawa na kay siya may judge. Siya man ang maghukom. So kung nakakita ka sayop sa leader, i-pray na to siya. God, Lord, I remember my leader, Lord. Tabangin taon siya, Lord. Gusto ko, Lord, mo grow. Gamita akong leader, Lord. Kabalo mo pag inaana atong prayer para sa atong mga leaders. Bisag kabalo nga na siya kahuyangon, na siya kapakyasan. Ang atong leaders dihugan sa Ginoo. Tagahan siya kaalam sa Ginoo, gamiton siya sa Ginoo nga tulay para kita makakatunog dagkong mga butang sa kinabuhi. Para inig-abot sa panahon nga kita mo grow, kita na po ang mag-lead. Tabangan tanigan. Pero kung sayop lang imong makita sa imong leader, so nag-organize kag imong grupo, sayop pa ng leader maghimo ko kakuha. Unyang imong gibuhat nga imuha, imo, wala kay connection, walay nag-lead sa imuha. Ambot asa ka paingon, what will happen? Kung unsay imong taras, mao po na imong isulti nila. So pag negative ang makita, mao po na ilang makita sa imuha. Moabot ang adlaw, kamo rin magtinanaway, puros makita negative. What will happen? You will not stay long in that kind of avenue, in that kind of system. Mao na nga din ang Ginoo, gusto niya nga makuha nato ang idea ba? Unsa ka importante nga magpa-disciple gyud ta? Para kung kita ma-disciple, makamauta mag-disciple. Tanaw ko ni mga teachers nato dinhi namatay daghang mga teachers dinhi. Wala man na sila na teacher dayon, Gi-disciple sana sila 4 ka tuig. First year college, second year college, napay thesis, napay mga report, grabe kinang struggle nila. Grabe ka na ilang pressure. Sa dihang gina-disciple pa sila for 4 years. Pero after 4 years, nag-take sila board exam with flying colors tungod kay naminaw sila sa discipleship. For 4 years, gidisciple sila about teaching. Tungod kay naminaw sila maayo with all their heart. Pag-take nila board exam, pasar with flying colors. Di karon, na-teacher na sila na po'y mag-disciple sa mga uban. Ana siya, natanawa, pananglit, magtudlo ni sila, dili sila maestra. Kung may tabo silang itudlo, magpataka lang sila. Di ba na? Namatay engineer din, natay doktor. Wala man na sila na automatic na inaana. Niagi na sila turo nga discipleship sa eskwelahan. And that's what we are doing in the church. We are doing discipleship all year round. Hinahimo na to ang discipleship because we are looking forward nga kada usa na to masangkapan ta para makamauta unsa ang pagbuhat sa kasuguan sa Ginoo. Ana siya. That's why ang calling is to submit to discipleship. In order one day we can disciple others as well. Mabitaw ng uban nga nung dili maka-open og simbalay, di man magpa-disciple. Unsaon niya po? Magpa-disciple sa ka, mag-appeal ka sa process. So muna akong gina-encourage kanunay.
Ang atong leadership dire sa church is so committed to really disciple everyone because kada usa nga mosulod ani nga building, atong gipanlantaw nga potential na sila nga leaders. Oh. Kada usa nga mosulod sa portahan sa atong building, ato nang ginaisip, ato nang ginahuna-huna nga potential ni sila nga mga leaders. One day, mag-lead ni sila. Kaya lang, iagigod sa process. Kaya wala may leader nga diretso. Leaders are not born. They are made. Do you hear that? Leaders are not born. Nobody is born leader. They are made. Oh. Amen. Ay kisay gusto diri nga mahimutang effective nga leader. Mag-submit og training. Amen? Amen? Oh, hallelujah. So discipleship, kamayan na lang sa akong time. 10 minutes, sige lang. 10 minutes na lang. 10 minutes na lang. So discipleship is not a lesson where we call people, come and listen. But it is about life where people can come and see. Maunang discipleship, come and see. Sa discipleship man God, gamit nato ang atong kinabuhi as an object lesson. Atong kinabuhi mo'y object lesson. Muna bitaw nga, kanang wali, pag di makita sa atong kinabuhi, problema siya. Muna sa discipleship, ang atong kinabuhi, ang atong ginamodel. Muna gina-emphasize sa discipleship, modeling gid siya. Dili daghan ang ana. Ang daghan ipakita ang kinabuhi. Muna diri sa church, challenging kayo mag-lead. Kaya imong kinabuhi man i-share nimo sa uban. How you pray, how you read your Bible, are you doing your devotional? Pag leader ka, ga-pray ka, ga-puasa ka, gabasa ka Bible, ga-dive ka sa Ginoo, committed ka sa time, naa ka sa tanang buluhaton, dedicated ka, devoted ka sa Ginoo. Pag inana ka nga leader, mo grow ka sa imong ministry. Kay kanang kalag nga bunga bitaw, resulta lang na sa atong kasuod sa Ginoo. Pag suod ka sa Ginoo, ikaw ang saligan sa Ginoo. Wala siyang kahimtang. Amen? Nakuha na to? Okay. Third meaning sa vision is God's revelation of what He wants the church to be and what He wants the church to do. Mao ni ang vision. Revelation ni God about what God wants the church to be and what the church should do. Nakuha ba sa atong isulat? Nalibog pa kasulti. So the vision is God's revelation of what He wants the church to be and what He wants the church to do. When we know who we are in Christ, our perspective begin to change. We stop focusing on ourselves and become aware of the needs of people around us, especially the spiritual needs. Pag kita mutubo diya sa Ginoo, ang atong panlantaw, mabulag sa atong kaugalingon, ngadto na sa panginahanglan sa uban. Mao na ilhanan nimo nga gagro ang Kristiyano. Ako malikon ha. Usa sa ilanan nga gagro ang Kristiyano, dili na kay siya focus sa iyang sarili. Focus na siya sa panginahanglan sa uban, labi na sa espirituhanon nga panginahanglan. Tanawa. Nailhanan mo ang Kristiyan nga gagro. Kay naa siyang kasing-kasing ang pagtabang sa uban kaning ginahanglan, labi na ang pagkinahanglan espiritual nga panginahanglan. Ana siya. And when we become aware of the needs of those people around us, we will realize that we cannot do it alone. So we need to do it together to carry out the vision and reproduce it in the lives of others. That's why I'm committed to help others, other pastors,
other churches until we see transformation of our nation. Last verse na lang before I close. Ephesians 4, magsugod ta sa verse 11. Katapusan na lang ni na scripture. Tanawa ingon sa verse 11. Now these are the gifts Christ gave to the church. The apostles, the prophets, the evangelists, the pastors, and teachers. Nganong gian siya? Pastors and teachers. Kaya gi-assume nga ang pastors, teachers pod. Ana siya. Now, pastors and teachers, watong gifts, no? So, verse 12. Their responsibility. Kisa nang their responsibility. Kisa nang their katong apostles, prophet, evangelists, pastors, and teachers. Gift na siya ni Jesus sa church. Nagsunod mo? Sa murang ginani ba? Sa iluwa lang ko ha. Ako ang pastor, gift ko ni Jesus para sa inyo. Sorry na ha. Pero inana siya ang idea. Ako kay pastor ko, ako katudlo, gift ko, ibalik lang ang verse 11. Now these are the gifts Christ gave to the church. So kini ang church, naghatag si Jesus Christ og gift. Unyang gift nga gihatag, usa sa gift gihatag niya, pastor. Salamat sa Ginoo. So gift ko para sa church. Tama? Akong responsibilidad, verse 12. Akong responsibilidad is to equip God's people. Kinsay God's people? Kita. Kamo. Ako, pastor, gift ko ni Jesus sa inyo. So akong papel is to equip you, the church. For what reason? To do His work. So ako, gift ni Jesus para ning a church sa PCCC. Unya, akong trabaho, sangkapan mo nga mga anak sa Ginoo. Aron, mamuhat mo. To do His work. Tama ba? And build up the church, the body of Christ. Build up the church, the body of Christ. So ang makalig-on di ay sa tibok simbahan sa Ginoo maong lawas ni Kristo kung ang kada usa nato na sangkapan para magtrabaho. Ambak sa verse 16. Ingon niya, He makes, kanang He si God na, God makes the whole body fit together perfectly as each part does its own special work. So si God magsangkap para mahimutang hugot kaayo nga konektado sa matag isa, lig-on kaayo, kung ang kada usa gabuhat sa iyang bahin. Nakuha ninyo? God makes the whole body fit together perfectly as, kita tanang singit, as, kung, sabi niya, kung each part does its own special work. So kung ikaw gako nagbuhat sa atong bahin, makatampo ta sa paglig-on sa iglesia, sa body of Christ. Okay? Kanang iglesia, Spanish word na siya sa ecclesia. Ecclesia meaning the called ones. Muna ang church, meaning church sa English. Ecclesia, church, the called ones. Okay? Kanya, muna siyang gitawag sa Spanish og iglesia. Okay? The church. So, kita, lawas sa Ginoo, gitagaan og gasa, si Pastor Ding, so, gigip ko ni Lord sa ato para mag-equip sa tanan. Para ang tanan magbuhat sa buluhaton. So, kita lig-unon ta pag-ayo sa Ginoo isip simbahan kung ang kada usa gabuhat sa iyang bahin. Amen. So, ang akong papel, magsangkap. That's why, don't get me wrong. Ngano?
ayaw ko isipang hiwi kay ako maning trabaho mag-equip. Ayaw mo kasuko nga mamugos ko ninyo nga sangkapan mo. Kay trabaho ko man. Pag di na ako ni trabahoon, hayahay ko kadi ko mapaos. No? Pero wala ko gabuhat sa akong responsibilidad nga sangkapan mo. Mamiligro ang akong kaluwasan sa Ginoo. Kay required man ko, manubag man ko para sa inyo. O balik na God, Hebrews chapter 13. Tanawa daw ang verse 14. Verse 14 ba na? Katong leaders gapon. Obey your spiritual leaders and do what they say. So sa ingon niya, i-obey ang spiritual leaders. Ako spiritual leader po ko. Mga primary na to, spiritual leader. Mga simbalay leaders, mga leaders na sila. Yan siya, obey your spiritual leaders and do what they say. Their work is to watch over your souls and they are accountable to God. So ako, manupag ko sa Ginoo para sa inyo. Mo nang masugot mong dili, mamugos gyud ko nga i-train mo. Ako man ang trabaho. Pag di na ko na trabahoon, accountable ko sa Ginoo. Oh, dili ka mo ang manubag. Pag di mo masangkapan, dili ka mo ang responsible anak. Ako. So moingon si God, Pastor Ring, dahil. Ngano maniwan ni masangkapi siya. So kung nagsigog sangkap, diri moingon ko, Lord, continue sa among training. Walay ukang. Oh, among training, Lord, all year round. Yang anong wamay masangkapi? Absent na, Lord. Absent din, ha? So, ikaw na pitawagon. Dali, Claudio, dali. Wala makamasangkapi kay absent manaw ka. Lagi, Lord, oy, busy mga ko, Lord. Ikaw na manubag ka na. Exempted na ko. Muna sa akong bahin, ginahimo na ako akong party para dili ko manubag sa Ginoo para sa inyo. Maghimog yung kong training. No? Kanya nga atong training, gibutang na to sa Miyerkules sa atong online. Kisay nakatultol na sa atong online kada Miyerkules. This is what I really dream of. Ako gining ginadamgo. Nga makita na ko ang tanang PCCians as viewers sa atong online. Every 7 to 8 o'clock, every Wednesday sa gabi. Gusto na ko makita mo as live viewers. Ang atong bitang subscribers, niabot na ko ng 1,490. Ana na ba to? Pero sa makita na ko atong viewers, dili man kaabot anak kadaghan, uy. Yung kabalo ba akong naamoy mga cellphone? Kabalo ko nga nakay cellphone. Pero dili ka subscriber. O ba nato makig-friend sa ako? Hangtod karon, kabantay mo wala ma-accept? Wa mo ko gi-accept ni Pastor, oy, makig-friend sa iya ha? Mag-subscribe sa ka. Natanaw, pagbalik ha, i-check in yung mga Facebook. Dili pa man may friend ni Pastor. Buti pasabot na, dili pa ka subscriber sa atong page. Kay bisan ko tagalayang simbahan, basta subscriber, gina-accept na ko siya. O na ikaw, mag-subscribe ka. Unya, it's not enough to be a subscriber. Be present sa atong training. All year round atong training, maggamit kayo nato na ang mga lesson during Wednesday evening. Muna, mga primary leaders, again, I task you. Suguon ta mo. Paluwa pa ang inyong network. Kutob sa naay cellphone, i-register sa atong page, dayon aghato na to nga maminaw kada Miyerkules sa gabi. I would be glad to see you sa atong training. Amen? Kay mo na akong papel. Accountable. Ako accountable sa Ginoo. Mo na ingon ang solusyon, ingon si God, give them reasons to do this with joy. Kaya mo itong training, kanang mga paningkamot na ito nga masangkapan mo. Nag-iPod me in town, malingaw pod ko ba? Sige ra kog tabi kada Miyerkules gatubang kog kamera. Wag gyud ko'y tao makitaan.
Ako lang murag gidream, ako lang gi-imagine nga daghan mo na minaw kunuhay. Pero ako rugo sa ana. Kakatawa lang ko para murag feeling gid ba nga unsa pero ako rugo di sa katubang sa kamera. Nya kabalo mo unsay maka-enjoy sa ko nga maningkamot kog study the more. Kana makita na ko daghan ang viewers. Pero kanang 40 ra ka buok. Sabi ko Ginoo, kapoy man ako tutunan no doy. Mag-live lang sa kuhaning online. Wala ko usahay. Salamat sa Ginoo kay wala gyud na madayon. Oh, tungod sa akong kahadlok ba kanang word bitaw accountable to God. Madlok gyud ko ana. Iko gusto manubag sa inyong kalag. Mo nang tabangi ko ninyo ang ingon sa Bible, give me as your pastor the reason to do this, our equipping, with joy, not with sorrow. That would certainly not be for your benefit. Pag ako nga leader, batiyon ko kakapoy kay walay support, walay viewers, o mo-view to, di pag yun mo like, i-like sa doy pag may time. Ang viewers, maabot ang halos gatos, ang like 30, 40. Anong di man ka-like? Wa ka-like? Una mga utana ko, anong gamay naman ang likers, Lord? Yung TikTok, million. Likers sa TikTok, million. Kanya sa atong product nga, Word of God, ang ga-like, pila na kabuok. Like pod pag may time. Kanya after nga mag-like ka, human ka nag-view, imo pong i-share. Amen? Ana ang tabang nga mahimo ninyo para malipay sad ko. Malipay ko magwali, mag-enjoy ko magwali. Nya daghang revelation ni hatag si God. Oh. Unya tagaan ta mong technique para ma-master ninyo ang mga lesson nga gihatag ni God, mga revelation. Balik-balik ka og tan-aw hangtod ma-eternalize nimo ang lesson. Mo ipikto sa imong kinabuhi nga mo grow ka unya gamiton ka sa Ginoo nga maayo nga pangulo. Oh. Kaya ang word of God, magod, usa lang kaagi, makalimtan na nimo. Balik-balik ka. Oh. Pag mulubat, i-charge lang ang cellphone. Balik-balik ka. Labi nagmanglaba ka. Pila ka oras ka malaba? 3. Patukara ang YouTube. Sige laba, sige wali. Hallelujah, praise the Lord. Matingala ka, mahuman imong labada. Nya 3 ka wali, mandungog nimo. Oh. Kung galuto ka, patukara imong cellphone. Unsa nga lesson? Sige, paminaw, pabalik-balik ka. Hangtod makaingo ka, hallelujah, mulami ang imong sudan giluto. Pag maminaw ka, word of God. Amen? Amen. Hallelujah. So, dili lang sa takutob kay wala naman tayo mahimo, time naman ta. Pero salamat kayo kay niya mo. Gusto na ko makita next Sunday nga madala nato ang tanan natong network. Amen? Karon pasaylo lang sa kay kabalo ko nag-ulan ganihan ni buylo gyud ang ulan imbis magsugod ta ni buylo gyud ang ulan. Sige lang makasabot ko ana. Pero akong gusto next Sunday maabot dito sa portahan ang mag-appeal sa atong training. Ha? Kay next Sunday itugot sa Ginoo musulod ta sa simbalay nga proseso. Amen.